At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, "Ito'y hukbo ng Diyos." At tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau na kanyang kapatid sa lupain ng Seir, na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, "Ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, Dumuon ako kay Laban, at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka, at mga asno, at mga kawan, at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin." At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob, na nagsipagsabi, "Dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya." Nang magkagayoy, natakot na mainam si Jacob, at nahapis, at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 20 tong. At kanyang sinabi, "Kung dumating si Esau sa 1 pulutong at kanyang saktan, ang pulutungang natitira ay tatanan." At sinabi ni Jacob, "O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kababababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaanan ko ang hordang ito, at ngayoy naging 20 tong ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhi ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae, at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko, at iiwanan ninyo ng isang pagitan ang bawat kawan. At iniyutos sa una na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka, at saan ka paroroon, at kanino itong nanga sa unahan mo? Kung magkagayoy, sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga, na padala sa aking Panginoong kay Esau. At narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa ikalawa, at sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan, na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau, pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo, saka narito ang iyong lingkod na si Jacob,
ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon, isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabing yaon, at isinama niya ang kanyang 2 asawa, at ang kanyang 2 alilang babae, at ang kanyang 11 anak, at tumawid sa tawiran ng habok. At sila'y kanyang isinama, at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinamamanhi ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. At sinikatan siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi.